Hi! Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Isa ka bang hard worker? Isa kang employee? Or isa kang OFW na talagang napakasipag mag-ipon? At ngayon gusto mong bumili ng isang property o bumili ng isang business o magpundar ng isang potential na passive income? Aba, baka para sa iyo tong video na to. Kasi meron akong tinatayo ngayon, two-story siya na building na may 12 units, may basement na potential din na maging isa pang commercial unit. At ito ay binibenta ko. Ipapakita ko sa inyo yung status ngayon. Ito ay isa pa sa mga build and sell projects na ginagawa ko. At stay tuned, baka para sa iyo ito. Baka maging interested ka kasi itong building na ito ay pwedeng maging dormitory or apartment. Bahala ka kung anong gagawin mo. Pero napakaganda ng potential. Nandito siya sa San Jose del Monte, Bulacan at katabi ng mga malalaking schools at nasa sentro. No? Kaya tignan mo, check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Nandito na tayo pero bago natin babain yung project, bigyan ko muna kayo ng quick overview. So yung project is located dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Isang lugar na mataas, hindi binabaha. Nandito ang mga developments ngayon, MRT7, malapit dito yung bagong airport, yung Bulacan Airport, at parami ng parami ang mga businesses na nagpupunta rito. So, kailangan ng mga tao ng mga affordable na accommodation or affordable housing units at mga transient. So kaya, yun yung potential. Doon po pasok yung potential ng project na ito. Ito ay nasa isang 187 square meters na lote, 2 stories, no? Meron siyang 12 units, meron siyang dalawang rooms para sa storage at sa admin, meron siyang basement na pwede mong i-convert sa kung ano man ang maisip mo na kikitang business dito or iparent. So yan ang potential. No? It is priced at 17 million pesos. Pwede mo na siyang bilhin ngayon, pre-selling. Pero pagka natapos to, baka iba na ang presyo niyan. So, pag-usapan natin mamaya yan. No? Ipapakita ko muna sa inyo yung project. Yung project. Although ito, update ito kasi na-feature ko na ito noon sa ibang mga videos. So, pwede nyo i-check. Yung sinasabi kong school, ito yun. No? Ito. Ayan. Yan yung school. Yan. So yan, college yan. From prep hanggang college. May mga engineering courses sila at iba pa. Tapos, ang pagitan lang namin, yung firewall. So ito yung fence na, ito yung pinaka-property line namin. Likod yan, yun na yung school. So yan yung mga magiging clients o mga magiging mga possible na magiging client mo or renter mo. Ito na ngayon yung status. May trusses na kami. So, yan yung school. Ito, papuntang basement. Ito, second floor. Kaya tayo. So, ngayon, ongoing yung plastering works namin dito. Ito yung mga units. May roof framing na. So, hopefully, mabubungan namin to soon. Ito yung isang unit na ang floor area nito kasama yung toilet is more or less mga 13 square meters. So, bawat side, pwede tayong maglagay dyan ng double decker. Pwede pa nga triple deck. Depende na sa iyo, no? Kung paano mo siya i-arrange. So itong magkabilang side, ito ay
Yung isang side ay toilet, yung isang side ay shower. So ito yung toilet, ito shower, tapos may lavatory tayo. Mataas yung ceiling kasi ina-anticipate ko na baka ang ilagay mo dyan ay triple deck. So kahit triple deck ang ilagay mo dyan, ay maganda pa rin yung headroom. Para bigyan ko kayo ng idea dito sa magiging pwedeng orientation ng units at kung ilan yung pwedeng maging tao dito. So ito yung size ko. So parang doble ko yung ceiling. Kita nyo? Taas. Bakit namin ginawang ganyan? Kasi ang target ko ay maging possible na maglagay dito ng triple deck na kama. So sa side na to, isang triple deck. So sa kabilang side, kung nasa nandun yung camera, isa pa uling triple deck. That makes 6 persons, 6 bed spaces. So kung ang gagawin mo dito, let's say pa-airconan mo, tapos ipapaupa mo bawat bed space ng 2,500 para sa 6 na tao. That will be 15,000 pesos a month, di ba? So sa isang kwarto, meron kang 15,000. 12 rooms to, 12 units. Tapos meron pa tayong basement. Yung basement na yon pwede mong gawing laundromat or small canteen. Bahala ka. No? Pero kikita rin yung basement na yon. Plus, meron din tayong unit para sa storage at meron din tayong isang maliit na unit para sa admin or sa staff mo na magme-maintain ito. So, may potential, di ba? Pwede mong gawing assorted yung ibang units, 6 na tao. Yung ibang units naman, pwede mong gawing isang double deck lang or 2 double decker or studio. No? Bahala ka na. No? Aralin mo lang yung kung ano yung magiging mas maganda yung earnings. So, maraming potential. Very flexible itong project na to sa kung magkano yung desired na income na plano mo. So, itong hallway, meron siyang magkaharap na mga units. So, dito sa side na to, 3 units din dito. Ganon din doon sa baba. Tapos, itong dulo nito, yan yung fire exit natin. Meron dyang ledge. Sa dulo ng hallway, may ledge na magiging fire exit. So, talagang ano rin, na satisfy din natin yung require ng government na fire safe din itong establishment natin. Gumamit na ako ng hollow blocks. Hindi na ako gumamit ng iba pang mga material kasi dito sa site, very accessible yung hollow blocks. At mas nakatipid ako sa kanya dahil nga, syempre, mas mura yung hollow blocks compared sa ibang mga material na ginagamit natin. Plus, pwede ko siyang unti-untiin. Kasi itong project na to, hindi ko naman siya binigla talaga. So, dinadahan-dahan ko siya. So, ang material na pwede sa ganung sistema, dahan-dahan system, hollow blocks. Ang maganda pa rito, meron ka ng property, tapos meron ka pang passive income. Ayun yung kagandahan kapag sa ganito mo ininvest yung money mo. At syempre, yung ROI, hindi kagaya ng ibang business na napakabilis. Kasi isasama mo sa factor, ipa-factor in mo, syempre yung presyo ng property. Every year, nag-a-appreciate yan. Tapos yung rent. So, pwedeng ang ROI mo rito is more than 10 years, which is acceptable kung ang business na pinote up mo ay kagaya nito, real estate. Pero, kasama pa dun, syempre, kasama pa dun yung price ng property. Especially itong location ng property na to is San Jose del Monte, Bulacan, malapit sa MRT 7, malapit din sa bagong airport. Kaya nakikita natin talaga yung napakaraming magiging tao. Yung influx ng pag-grow ng population. Ngayon, no? Ngayon pa lang marami na. Populated na itong San Jose del Monte. Never babahain. So maraming mga tao in the next few years ay lilipat sa lugar na to dahil sa convenience at marami kasing ginagawang mga developments dito. Ang mga businesses
na lumilipat dito sa San Jose del Monte dahil sa mga potential na binanggit natin yan. That being said, kailangan ng mga tao ng mga affordable na accommodations. Affordable na matutulugan. So ito na nga. Ito na nga yung property na yun. So kung gusto mo na bilhin ito, mag-usap tayo. Andito lang yung email ko. Email mo ko. At pwede kitang tulungan sa pag-ooperate nito. Dahil taga rito naman tayo, pwede kitang tulungan sa property management para mapaikot mo itong business na ito kahit nga nandyan ka sa abroad or kahit malayo ka sa lugar na to. Maraming salamat ha. Salamat sa time ninyo. Sana magkita-kita po tayo uli. Ako po si Architect Ed. Bye!